So ayun po rekta na agad tayo dun sa topic. Ano-ano yung mga alternative units na pwede nating kunin kapalit ng Mitsubishi Destinator. So focus lang muna tayo sa Mitsubishi lang din. Yung mga nasa price range ng mismong variant nung Destinator. Kasi sa Destinator, meron siyang GLX, which is yung lowest variant. Tapos meron siyang GLS, yung mid-range. Tapos yung top of the line niya is yung GT, no? So yan, pag-usapan natin ano-ano yung pwede mong kaparehas na presyo na bilhin na Mitsubishi din, no? So unang-una sa lahat, unahin natin yung GLX, yung pinakamababa. Yung GLX kasi nasa 1.389. Tapos may mga discounts pa yan, no? Pero wag na muna tayo tumingin doon sa discount. Kasi iba-iba naman yan per kasa eh. So 1.390, 'di ba? Tapos ang unang-una mong pwedeng tignan na alternative niya is itong expander cross. Ang difference lang naman kasi nila, si Destinator kasi classified as SUV. Tapos si expander cross is classified as MPV. Ano nga ba yung difference? Yung SUV kasi sports utility vehicle sa mga hindi nakakalam. Yung MPV naman multi-purpose vehicle. So basically, yung Destinator GLX kasi, malamang sa malamang sobrang tulin talaga, no? 1.5 sila parehas ng engine. Ang problema lang, si Destinator kasi talaga CVT. Tapos si Expander Cross, automatic transmission, which is yung traditional automatic transmission natin na madaling ayusin, tsaka maganda nga daw eh. So yun, take note ko lang yung GLX kasi na Destinator is lowest trim siya, no? Medyo pangit yung interior, wherein kaya namang i-improve. Naka-fabric seats pa siya, tapos yung, ang pagkakatanda ko, yung infotainment screen niya is may cutout. Hindi siya yung flat papunta dun sa may harapan ng driver seat, no? Hindi siya flat katulad ng mga nasa GT. So yan, okay na okay para sa akin yung expander cross tsaka expander. Yung expander kasi top of the line din naman niya ng expander, pero iba kasi yung itsura ni cross, no? Makikita niyo naman dito sa mga picture na nakalagay. Medyo sporty kasi talaga yung itsura ni cross, tapos parang clean look naman si expander lang, no? Ang problema si expander is naka-fabric seat, pero yung laman niya sa loob halos same na rin kay cross, yung fabric seats lang yung difference, no? Parang premium, mas premium look din talaga para sa akin si expander eh, kumpara kay cross. Si cross kasi rugged eh, rugged design. Parang hinahabol nila na maging mukhang sport yung itsura ng expander cross. Yung isa pa nating pwedeng bilhin is nakikita nyo dito, si Triton GL. Si Triton, updated na yan, no? New generation na yan. Kumbaga, tatagal na ulit yung design na yan na wala kayong iisipin na merong papatong na bagong design. Ito na talaga yung latest na yung bagong generation ng Triton. GL two-wheel drive manual transmission. So kung wala namang problema sa inyong mag-manual, 1.266 million, meron na kayong sasakyan, pick up, sobrang laki, napakadaming kasya. Ang pagkakaalam ko sa pick-up bed niyan, kakasya 6 na tao. Hindi ko lang alam kung yung timbang uubra, pero sa tansya ko 6 na tao kakasya dyan, hile-hilera, tatlo. Bubungan nyo na lang, no? Pero yon, kung hindi nyo naman planong gamitin pang 7-seater, tapos okay sa inyo mag-pick up or pang nenegosyo ninyo, pang pick up ng mga stock ninyo or mga malalaking gamit, perfect din talaga to si Triton GL. Tapos meron din tayong Triton GL 4-wheel drive, no? 4-wheel drive na to, so 4 na gulong niya na yung nagtatrabaho nito. Ito na yung mahabang stick sa ilalim na umiikot din eh, no? Kung hindi ako nagkakamali. So yun, yan yung mga pwede nating alternative sa Destinator GLX, no? X. So automatic transmission din naman yan GLX. So yun, punta naman tayo sa mid-range variant. Itong Destinator GLS. Ano nga ba yung mga pwede nating alternative dito, no? Pwede kang kumuha dito, medyo konti lang yung options natin, no, sa 1.5 or 1.6M, 'di ba? Yung mga malalapit lang na presyo. Kaso nga lang puro manual transmission. Sa Montero GLX kasi, pwede mong makuha to sa 1.568. Pero ang alam ko
as of now, sa pag-shoot ko nitong video na to, meron silang 265,000 na discount. Napakalaki. 'Di ba? Pagka nanood kayo sa T-App, sa Black App, 'di ba? Yung mga content creator doon na sales executive, lagi nilang sinasabi na sa 265k yung discount ng GLX. So, if you don't mind buying manual transmission, perfect na perfect si Montero GLX. Parehas na sila ni Destinator na SUV type. Napakalaki sa loob, napakaganda. Ako, sobrang prefer ko talaga yung itsura ng Montero, no, para sa akin. Lalo na meron kami, yun nga yung napili ko sa lahat. Actually, pinagpilian ko rin kasi yung Destinator GT versus Montero GLS, no? Pinagpilian namin ng asawa ko yan na nagwagi talaga para sa amin, sa puso namin, si Montero. Gawa nga ng CVT talaga yung transmission ni Destinator. So, yun yung malaking baba sa amin. So, yun. Kung if you don't mind driving manual transmission, 6-speed, pwede si Montero GLX, tsaka si Triton GLX, 2-wheel drive manual transmission. Sobrang smooth niyan, tsaka sobrang laki, no? Actually, kasi dito sa Pilipinas, hindi ko naman nilalahat, hindi ko nilalahat. Kadalasan ang tingin ng tao pag malaki yung sasakyan mo, mas, 'di ba? Mas angat-angat ka. Hindi nila alam, halimbawa, may masalubong sila na Tesla, no? Tapos di nila alam kung anong unit yun. Karamihan naman kasi hindi alam kung ano yung Tesla. Tapos makikita nila, akala nila mas maganda pa rin or mas mahal pa rin yung Montero. Again, di ko nila lahat, Di ko nila lahat. Pag may nasalubong na Tesla, maliit, akala nila mura. Yun. Pero syempre, iba pa rin yung dating talaga ng mga sports car, yung mga mabababa. So yun, punta naman tayo kay GT, no? Sa Destinator GT. Ito talaga yung parang top of the line na trim ng na top of the line variant ng Destinator, wherein ito na yung kumpleto talaga, yung may mga driving modes na napakarami. Napakarami talagang specs nito. Yun yung nagpamahal talaga sa kanya. Napakiramdam kong i-adapt din ng Montero tsaka ng Triton throughout the time. So, antay-antay lang kayo. Mukhang kay Destinator yung testing time kasi ng Mitsubishi dun sa mga bago nilang features. So, yun, si Montero GLS, wherein yan yung unit namin ng asawa ko. Si Montero GLS 2-wheel drive, 8-speed automatic transmission, no? Pwedeng-pwede. Halos parehas na parehas talaga sila. Ewan ko lang sa discount. Syempre, may discount pa yan si Montero gawa ng medyo matagal na yung unit na yon. Tapos naman si Destinator GT, as usual, yun pa rin naman, pare-parehas lang naman sila niyan. CVT transmission nga kasi talaga. Tapos pwede ka rin kumuha ng Triton GLX, 2-wheel drive automatic transmission. Ito na yung automatic na mga pickup and SUV na entry level, no? Tsaka si Triton GLS 2-wheel drive automatic transmission. Siguro ang pinagkaiba nitong GLX tsaka GLS is yung loob, no? Baka may mga specs lang na bahagya. Parehas naman silang automatic, may mga specs lang na bahagya na halimbawa siguro itong isa is walang automatic, walang electric parking brake, yung isa naman baka naka leather seat, yung isa naka fabric seat, possible. So tatry na lang natin gawa ng mga susunod pang video. Pero as of now kasi ang tinitignan lang natin is yung price range, price range lang muna. Hindi pa tayo nagdi-deep dive ng review. Pag inisa-isa ko to, sobrang haba nung aabutin ng video natin. Gawa ng meron tayo dito 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 sasakyan. Tataray ko tong isa-isahin sa mga susunod na araw. Pero as of now, price range lang muna yung titignan natin. Yung mga magkakadikit lang na presyo dito sa Mitsubishi na brand ng mga sasakyan. So yun, bakit nga ba ulit? Ayaw ako sa mga hindi nakapanood kasi konti lang naman yung views nung nakaraan kong video. Bakit nga ba ayaw ko ng Destinator? CVT lang talaga yung pinakarason. Actually, napakaganda niyang option. Sa totoo lang. Tapos, wala ka na ring iisipin. Pag bibili ka kasi ng sasakyan, mapapaisip ka minsan. May lalabas ba na bago? 'Di ba? Ayaw ko kasi yung pagbili ko, may lalabas na bago, mas maganda, tapos magsisisi ako.
tas dikit lang yung presyo, 'di ba? Wala ka nang iisipin na gano'n kapag Destinator yung binili mo. Unlike sa amin ng asawa ko, inisip namin na baka may lumabas na bagong Montero, pero inisantabi na namin yun. Wala na kaming pakialam do'n. Kasi yung present na itsura ng Montero is gustong-gusto talaga namin ng asawa ko. As in talagang yun yung napupusuan namin. Without knowing nga kung sakali man na hindi namin alam na bago yung Triton at yun yung magiging bagong itsura ng Montero. Kung pag titignan namin yung front fascia ng Triton tsaka ng Montero, yung Montero pa rin yung pipiliin namin talaga na itsura. Hindi naman sa pagiging bias, no? Yun lang talaga, parang na-fall talaga kami sa ganda talaga nung current na Montero. And parang yun yung gusto naming ma-acquire, kumbaga. Pero sa Destinator nga, yun lang talaga. Sobrang ganda ng spec, sobrang ganda ng lahat. Actually, parang mas maluwag pa siya compare sa Montero sa loob. Tapos, yung second row niya na adjust din, slide. Sa Montero kasi hindi talaga slide yung second row seat niya. Ewan ko kung bakit. Napakadali naman gawin nun, Mitsubishi. Bakit? Anyway, so hanggang doon na lang muna yung video natin. Gagawa pa ako ng mga, kung meron kayong gustong ipa side by side sa atin, no? Let me know lang, check nyo dyan sa comment. Pa-like, follow, and subscribe na din para sa mga susunod pa nating video. Thank you so much.